Magandang araw po sa inyong lahat mga kaistorya. Isa na namang edisyon ng kwentong kababalaghan ang ating matutunghayan ngayong gabi. Samantala, huwag niyo kalilimutang ilagay sa comment section ang inyong mga pa-shoutout o ang inyong mga comments. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan, sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Tawagin niyo na lamang akong Franco. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay nangyari noong naroon pa ako sa amin sa Bicol. Lumaki ako sa isang barangay na masasabi nating napakalayo talaga sa kabihasnan. Yung mga bahay doon, hindi magkakadikit. Kailangan mo pang maglakad na mahaba-haba bago mo marating ang bakuran ng kapitbahay mo. Napaliligiran kami ng malalawak na bukid, niyugan, at yung dulo ng mga taniman namin ay yung simula na ng isang napakakapal na gubat na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung saan ang dulo. Bata pa lamang ako ay sanay na ako sa hirap ng buhay sa bukid. Masunurin akong anak kay istorya. Hindi ako yung tipo ng bata na nagpapasaway sa magulang. Mas gusto ko pang tumulong kay tatay sa pagbubukid o kaya naman ay sumama kay nanay sa pag-aayos ng mga gulay na ibebenta sa bayan. Dahil siguro sa ganitong klase ng pagpapalaki sa akin, naging sobrang mahiyain ako. Mas gusto ko pang tumulong kay tatay sa pagbubukid o kaya'y sumama kay nanay sa pag-aayos sa mga gulay na ibebenta sa bayan. Dahil siguro sa ganitong klase ng pagpapalaki sa akin, naging sobrang mahiyain ako. Sa edad kong 25 noon, wala pa akong nararanasan na girlfriend. Habang yung mga kababata ko ay may kanya-kanya ng asawa o kaya ay pamilya. Ako, eto pa rin, kasama sina nanay at tatay. Madalas nga akong tuksohin ng mga kaibigan ko. Ang sabi nila, "Hoy Franco, ano na? Baka mamaya niyan tumanda ka na lamang binata dyan sa piling ng nanay mo." Pinagtatawanan ko lamang sila pero sa totoo lamang, wala naman kasi ako nararamdamang panghihinayang. Para sa akin, sapat na yung tahimik na buhay na meron kami sa gitna ng katahimikan ng kalikasan. Kaso kay istorya, nagbago ang hangin. Dumating ang pagkakataon na talagang sinubok ang aking katatagan. Ang nanay ko biglang nagkasakit. Noong una, akala namin ay simpleng ubo at lagnat lamang dahil sa pagod pero lumipas sa mga araw, imbes na gumaling ay lalo lamang siyang nanghina hanggang sa hindi na siya makabangon sa kanyang higaan. Nag-alala ng husto si tatay lalo na ako. Hirap kami sa buhay kay istorya. Wala kaming sapat na pera para madala siya sa ospital sa bayan o pambili man lamang ng mga mamahaling gamot na irereseta ng mga doktor. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tapat ng bahay namin at iniisip kung saan ako kukuha ng ipanggagamot kay nanay, nilapitan ako ng isang matanda sa aming lugar, si Kapedring. Ang sabi niya sa akin, "Franco, may alam akong paraan para gumaling ang nanay mo. May isang espesyal na halamang gamot na tumutubo lamang sa pinakamalalim na bahagi ng gubat na yan." Itinuro niya ang direksyon ng bundok na lagi nababalot ng makapal na ulap. Ang sabi niya, mahirap hanapin ang halamang iyon pero iyon lamang ang tanging makakapagpababa ng lagnat na ayaw mawala. Bagamat alam kong delikado at takot ako sa dilim, hindi ako nagatubili. Noong gabing iyon ay pinagmasdan ko si nanay habang nahihirapang huminga sa kanyang pagtulog. Doon ako nangako sa aking sariling gagawin ko ang lahat. Makuha ko lamang ang halamang iyon. Inihanda ko ang aking itak.
yung matalas na ginagamit namin sa bukid at kumuha ako ng isang basket na paglalagyan ko ng mga halaman. Maaga pa lamang, bago pa man sumikat ang araw, nagsimula na ako maglakad patungo sa paanan ng bundok. Habang ako'y papasok sa loob, ramdam ko ang kakaibang lamig ng hangin na parang tumatagos sa buto ko. Yung huni ng mga ibon sa paligid, parang hindi sila bastang nagkakantahan lamang. Parang may ibinibigay silang babala sa akin na huwag nang magtuloy. Pero hindi ako nakinig. Isip ko lamang noon ay ang kaligtasan ni nanay. Habang palalim ako ng palalim sa gubat, napansin kong nagbabago na ang itsura ng mga paligid. Yung mga puno, lalong lumalaki at nagiging kakatwa ang hugis ng mga sanga nito. Yung mga dahon ng mga halaman ay kasing laki na ng payong at halos wala ng sikat ng araw na tumatagos nang dahil sa kapal ng mga dahon sa itaas. Naging sobrang dilim kahit umaga pa lamang. Naramdaman ko yung pagod at gutom kaya naman sandali muna ako naupo sa isang malaking ugat ng puno. Habang kumakain ako ng baon kong saging, bigla ako nakaramdam ng kakaiba. Alam mo yung pakiramdam na parang may matang nakatitig sa iyo mula sa mga nagtataasang sanga? Lumingon ako sa itaas, sa gilid at sa aking likod pero wala naman akong nakita kung hindi mga baging at tuyong dahon. Pero hindi nawawala ang bigat sa aking pakiramdam. Tumayo ako at nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya sa wakas ay nakita ko na ang mga dahon na kailangan ko. Habang pumipitas ako ng ilang dahon, nakarinig ako ng isang malakas na kaluskos mula sa likuran ng isang dambuhalang puno ng balete. Huminto ako sa paghinga. Hinawakan ko na mahigpit ang basket ko at dahan-dahang hinugot ang aking itak. Nakikinig ako na maigi. Pilit kong inaalam kung hayop ba iyon o tao. Pero imbes na dagungdong ng hayop ang aking mapakinggan, isang mahinang pagtawa ng isang babae ang narinig ko. Kaistorya, napakaganda ng boses na iyon. Parang musikang nakaka-relax. Pero sa gitna ng gubat na ito, nakakatakot pakinggan. Lumingon-lingon ako. Sino yan? Ang sigaw ko. Pero walang sumasagot. Tanging yung tawa lamang ang paulit-ulit kong napapakinggan. Dapat ay natakot na ako at bumalik na lamang. Pero parang may humihila sa akin at parang may kung anong puwersang nag-uutos sa mga paa ko. Nasundan ang boses na iyon patungo roon sa gitna pa ng gubat. Hanggang sa marating ko ang isang maliit na sapa. Napakalinaw ng tubig, parang kristal. At doon sa gitna ng sapa, nakita ko siya. Isang napakagandang babae na nakasuot ng puting duster. Ang haba ng kanyang buhok, abot hanggang bewang. At ang kulay ng balat niya ay parang gatas sa kaputian. Nagulat ako ng gusto. Paano may ganito kagandang babae sa gitna ng mapanganib na gubat na ito? Ngumiti siya sa akin kay istorya. Ang ngiti niya parang nakakawala ng lahat ng pagod ko. Lumapit siya ng kaunti at nagpakilala sa pangalang Luningning. Ang sabi niya, taga roon lamang din daw siya sa loob ng gubat. Namangha ako sa kanya. Nawala ang lahat ng takot ko. Nawala ang lahat ng kaba ko. Para bang nakalimutan ko saglit kung bakit ako naroroon. Tinanong niya ako kung ano ba ang pakay ko at sa sobrang paghanga ko sa kanya, ikinuwento ko ang lahat. Yung tungkol sa sakit ni nanay at yung paghahanap ko sa halamang gamot. Sinabi niya sa akin na ang tamang halaman na kailangan ko para kay nanay ay nasa lugar daw nila na hindi kalayuan mula sa sapa. Noong unay nag-aalangan talaga akong sumama kay istorya. Sa isip-isip ko, baka mas mapalayo pa ako at hindi na ako makaabot bago gumabi. Pero alam nyo, kapag nakatingin kayo sa mukha ni Luningning,
Parang ang hirap humindi. Napakaamo ng mukha niya. Yung mga mata niya ay parang nangungusap na wala siyang masamang balak. Kaya naman ayun, kahit may kaunting kaba sa aking dibdib, sumunod na rin ako sa kanya. Naglakad kami sa mga bahagi ng gubat na hindi ko pa napupuntahan kailanman. May mga baging na kasing laki ng hita ng tao na nakaharang sa daan pero si Luningning, para bang kabisadong-kabisado niya ang bawat liko. Pagkalampas namin sa isang napakakapal na hanay ng mga baging na nakasabit sa mga puno, bigla akong napahinto. Halos malaglag ang pangako sa nakita ko kay istorya. Sa gitna ng masukal na gubat na iyon, may bumungad sa aming isang napakalinis at napakagandang sitio. Ang mga bahay doon ay hindi katulad ng mga dampa sa amin. Puro mapuputi ang dingding, maayos ang pagkakagawa at parang gawa sa mamahaling materyales. Ang kalsada nila ay hindi maputik, kung hindi patag at parang wala man lamang dumi o tuyong dahon. Tila ba isang paraiso na nakatago sa gitna ng gubat. Nagtataka ako talaga habang naglalakad kami sa gitna ng sityong iyon. Dito na ako lumaki sa Bicol at dito na ako nagkaisip pero wala man lamang nababanggit si tatay o ang mga matatanda sa amin na may ganito kaayos na komunidad sa loob ng gubat namin. Ang alam ko lamang, kapag lumampas ka sa mga bukid, puro ligaw na hayop at mga puno na ang makikita mo. Pero ito ibang-iba. Ang bawat bahay ay may mga nakatanim na makukulay na bulaklak sa paligid. At ang bango ng hangin doon, parang amoy ng mga bulaklak na hindi ko rin alam ang pangalan. Habang naglalakad kami ni Luningning, napansin ko ang mga tao sa paligid. Ang mga lalaki at babae ay nakasuot din ng malilinis at mapuputing damit, gaya ng kay Luningning. Pero ang nakapagtataka kay istorya, lahat sila ay nakatingin sa akin ng diretsyo habang dumadaan ako. Hindi sila tumatawa, hindi rin sila nag-uusap sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay parang walang kahit na anong emosyon. Basta't nakatingin lamang pero lahat sila ay may matipid na ngiti sa kanilang mga labi. Para bang nakaplaster na ang mga ngiting iyon sa kanilang muka. Ang tahimik din ng lugar. Walang ingay ng mga batang naghahabulan. Walang tahol ng aso o kahit tilaok ng manok. Para bang tumigil ang oras sa loob ng sityong iyon at kami lamang ang gumagalaw. Nadaanan namin ang ilang mga matatandang nakaupo sa mga bangko sa harap ng kanilang mga bahay. Binati ko sila. Magandang hapon po. Pero hindi sila sumagot. Tanging-tango lamang ang ginawa nila habang ang kanilang mga matay sinusundan ako ng tingin hanggang sa makalampas kami. Doon na ako nagsimulang makaramdam ng kaunting kaba. Iba yung pakiramdam kapag ang daming taong nakatingin sa iyo pero wala kang napapakinggang boses. Pero dahil naroon si Luningning at nakangiti siya sa akin, isinantabi ko muna ang takot na iyon. Mas nangingibabaw pa rin ang paghanga ko sa ganda ng lugar nila. Dinala ako ni Luningning sa pinakamalaking bahay sa gitna ng sitio. Puno ng mga kakaibang bulaklak ang bakuran nito at ang bango ng paligid medyo nakakahilo na sa sobrang tamis ng amoy. Pero nakaka-relax din naman sa pakiramdam. Pinatuloy niya ako sa loob at pinaupo sa isang mahabang lamesa. Ang kanilang lamesa kay istorya ay makintab na kahoy, para bang inaalagaan ng husto sa pagpupunas. Inihain niya sa harap ko ang iba't ibang klaseng prutas na ngayon ko lamang nakita. Malalaki, mapupula at parang napakatatamis. Ang sabi ni Luningning, Franco, kumain ka muna rito. Magpahinga ka muna saglit bago natin kunin yung mga gamot para sa nanay mo. Malakas dapat ang katawan mo sa paglalakad. Habang naghahanda siya ng iba pang pagkain sa kusina, pinagmasdan ko ang loob ng bahay. Wala akong nakitang kahit na isang orasan sa dingding.
Wala rin kahit na anong gamit na karaniwan nating nakikita sa bayan, gaya ng radyo o mga plastic na gamit. Lahat ng naroon ay parang galing lamang din sa kalikasan, pero napaka-elegante ng itsura. Ang linis-linis ng bawat sulok, wala man lamang kahit ni isang alikabok. Maya-maya pa ay bumalik si Luningning na may dalang isang basong kristal na puno ng napakalinaw na tubig. Inilapag niya ito sa harap ko at saka nagsalita. "Inumin mo to, Franco, para lumakas ang pakiramdam mo at mawala ang iyong pagod." Nakatitig siya ng diretso sa aking mga mata habang sinasabi niya iyon. Kinuha ko ang baso at bago ko ito idikit sa mga labi ko, napatingin ako sa refleksyon ng tubig sa loob ng baso. At dahil nakatayo si Luningning sa aking likuran, nakita ko rin ang refleksyon niya sa tubig. Kaistorya, munti ko nang mabitawan ang baso. Sa tubig ng basong kristal na iyon, hindi ang magandang mukha ni Luningning ang nakita ko. Ang nakita ko ay isang itsura ng nakakatakot talaga. Yung balat sa mukha ay kulubot na kulubot at parang tuyong balat ng puno. May 4 na matutulis na sungay na nakatubo sa noo nito. Sobrang dilim din ng mga mata sa refleksyong iyon. Mabilis akong lumingon sa likod ko para tingnan si Luningning. Pero pagharap ko sa kanya, ang nakita ko pa rin ay yung maganda niyang mukha at mapuputing balat. Kumurap-kurap ako ng paulit-ulit. Iniisip ko na baka napagod lamang ako o baka naninibago lamang ang mga mata ko sa liwanag ng sityong iyon. Pero yung ngiti ni Luningning habang nakatingin sa akin ay para naging kakaiba na sa paningin ko. Hindi na ito yung matamis ng ngiti kanina. Para bang may kung anong nakatago na doon. Biglang bumalik sa isip ko ang nanay ko. Naalala kong naghihintay siya sa akin sa bahay. Na baka lalong lumala ang sakit niya habang nagtatagal ako rito. Bigla akong tumayo mula sa pagkakaupo. "Luningning, kailangan ko na talagang umuwi eh. Baka kung ano na ang mangyari kay nanay. Kailangan ko na madala tong gamot sa kanya." Ang sabi ko pa sa kanya. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko dahil sa nakita ko sa baso. Ayaw sana akong paalisin ni Luningning. Pilit niya akong pinapaupo ulit at sinasabing dapat ubusin ko muna ang mga prutas at uminom ako bago umalis. "Huwag kang magmadali, Franco. Mas ligtas ka rito sa loob ng sitio kaysa sa labas ng gubat. Magdidilim na. Mahihirapan ka nang hanapin ang daan pa uwi." Ang sabi pa niya sa akin sa boses na parang nakikiusap pero may halong pag-utos. Pero buo na ang loob ko. Nangako ako sa kanya. "Luningning, babalik ako rito kinabukasan kapag naibigay ko na ang gamot kay nanay at kapag maayos na siya. Pangako yan." At dahil sa pangakong iyon, parang kumalma siya ng kaunti at hinayaan niya na akong lumabas ng bahay. Pero habang naglalakad ako palayo, lumingon ako saglit at ang huling tingin niya sa akin. Kaistorya, punong-puno iyon ng pananabik na parang hindi niya talaga ako gustong pakawalan. Paglabas ko sa hangganan ng sitio, doon na nagsimula ang hirap. Yung maayos at malinis na kalsada na nilakaran namin kanina ay biglang naglaho. Napalitan ito ng mga matutulis na tinik, makakapal na damo at mga baging na parang humaharang sa bawat paghakbang ko. Sinubukan kong hanapin yung daan na dinaanan namin patungo sa may sapa pero wala akong makita. Kahit anong bilis ng lakad ko ay lagi bumabalik ang paningin ko sa isang pamilyar na puno. Isang dambuhalang puno ng balete. Paulit-ulit akong dumadaan doon at kahit anong direksyon pa ang tahakin ko. Ramdam ko na sa bawat hakbang ko, para bang pinaglalaroan ako ng gubat. Parang ayaw talaga akong palabasin ito. Sa gitna ng aking takot ay naalala ko bigla yung turo sa amin ng mga matatanda noon. Ang sabi niya,
Kapag naliligaw ka raw sa gubat at parang paikot-ikot ka lamang, may kung anong gumagawa noon sa iyo. Ang dapat daw gawin ay baliktarin ang suot na damit. Doon na ako nagdesisyon. Mabilis kong hinubad ang t-shirt ko at isinuot ko ito ng pabaliktad. Habang ginagawa ko iyon ay nanalangin ako ng taimtim. Hinihingi ko sa Diyos na gabayan ako pauwi para sa nanay ko. Pagkatapos kong mabaliktad yung damit ko ay parang biglang luminaw ang paningin ko. Nawala yung pakiramdam na paikot-ikot lamang ako. Nakita ko na yung pamilyar na mga puno at yung daan na alam kong palabas na sa gubat. Halos tumakbo na ako ng tumakbo. Hindi ko na pinansin pa ang mga gasgas sa binti ko mula sa mga tinik. Takbo lamang ako ng takbo hanggang sa makita ko sa malayo ang munting ilaw na nagmumula sa kusina ng bahay namin. Pagpasok ko sa pinto, agad akong sinalubong ni tatay. Baka sa mukha niya ang matinding pag-aalala. "Franco, saan ka ba nanggaling? Diyos me, gabi na at kanina pa kita hinihintay." Ang sabi pa niya sa akin. Hingal na ako. Hindi ako agad makapagsalita. Ang tanging nagawa ko lamang ay ilabas sa mga halamang gamot na nakuha ko bago pa kami makarating sa sitio. Inihanda namin agad iyon at ipinainom kay nanay. Nang gabing iyon ay hindi ako nagkwento tungkol sa sitio nakita ko o tungkol kay Luningning. Natatakot ako na kapag sinabi ko sa kanila, hindi sila maniniwala o baka isipin nilang nababaliw na ako ng dahil sa pagod. Pero habang nakahiga ako sa aking banig, hindi ko maalis sa isip ko ang mukha ni Luningning at yung nakita ko sa basong kristal. Alam ko sa aking sarili kaistorya na hindi lamang basta gubat ang napasukan ko kanina. Pagkatapos uminom ni nanay ng gamot at makita naming medyo guminhawa na ang kanyang paghinga, nagpasya na rin akong magpahinga. Sobrang pagod ang katawan ko nang dahil sa haba ng nilakad ko at sa tindi ng kaba ko sa loob ng gubat. Humiga ako sa aking panig at dahil sa sobrang pagod, akala ko'y makakatulog agad ako ng mahimbing. Pero bandang madaling araw, bigla akong nagising. Hindi dahil sa ingay sa loob ng bahay kung hindi dahil sa isang pamilyar na tunog. Sa labas ng bintana ng kwarto ko ay may narinig akong mahinang pagtawa kay istorya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tawang iyon. Parehong-pareho ito sa tawa ni Luningning noong nandoon pa kami sa tabi ng sapa sa loob ng sitio. Napakaganda ng tawa. Parang kanta. Pero sa oras na iyon, naramdaman ko ang matinding kaba. Bumangon ako ng dahan-dahan at pilit kong hindi nililikha ang anumang ingay para hindi magising sina nanay at tatay sa kabilang kwarto. Lumapit ako sa bintana at dahan-dahang sumilip sa pagitan ng mga siwang ng kahoy. Wala akong nakita sa labas kung hindi ang madidilim na puno ng niyog at ang bakura naming tahimik. Wala ring taong nakatayo doon. Pero ang nakapagtataka, kahit sarado ang bintana ko, pumasok sa loob ng kwarto ang amoy ng mga bulaklak na naroon sa bahay ni Luningning sa loob ng gubat. Napakatamis ng amoy, yung tipong nakakahilo at parang dumidikit sa ilong mo. Bumalik ako sa pagkakahiga pero hindi na ako mapakali. Nakatitig lamang ako sa may kisame, nakikiramdam sa bawat tunog. Maya-maya pa'y naramdaman ko na parang may humihila sa dulo ng kumot ko. Dahan-dahan lamang, para bang may humahatak nito pababa sa paa ko. Hinila ko pabalik ang kumot at ibinalot ko pa sa buong katawan ko habang nanginginig ako sa takot. Buong gabi akong gising kay istorya. Nakatitig lamang ako sa itaas hanggang sa dahan-dahang sumikat ang araw at narinig ko na ang mga manok doon sa labas. Ilang araw ang lumipas, pilit kong kinalimutan ang nangyari. Sabi ko sa aking sarili,
Baka dahil lamang iyon sa sobrang pag-aalala ko kay nanay. Isang hapon ay inutusan ako ni tatay na tulungan siyang mag-asikaso ng mga gamit sa likod bahay. Nakita ko ang mga sampayan namin kung saan naglalaba kami. Laking gulat ko na makita ko ang isang puting duster na nakasabit doon. Sumasabay ito sa hangin. Nilapitan ko ito at tiningnan ng mabuti. Alam kong wala kaming ganoong klasing damit. Si nanay ay puro kupas na duster at malong ang suot at ang mga kapatid ko naman ay wala namang ganoon. Ang puting duster na iyon ay eksaktong-eksakto sa suot ni Luningning noong nakita ko siya. Agad ko itong hinablot mula sa sampayan, nilamukos ko at mabilis kong itinapon sa basurahan sa dulo ng bakuran. Hindi ko na tinanong sa kanila kung kanino iyon dahil alam ko sa loob ko na hindi iyon sa amin. Pagkatapos niyon ay pumasok ako sa bahay para maghilamos sa banyo dahil sobrang init ng hapon. Pagharap ko sa may salamin para magpunas ng mukha, bigla akong napahinto. Sa likuran ko, sa refleksyon ng salamin, nakita ko na naman yung hitsura ng babaeng may 4 na sungay sa noo at kulubot ang mukha. Nakatayo siya mismo sa likod ko at parang nakatingin sa akin sa may salamin. Sa sobrang gulat ko, mabilis akong lumingon sa likod para harapin kung sino man ang naroroon, pero wala namang tao. Tanging ang dingding lamang ng banyo at ang sarili kong anino ang aking nakita. Napahawak ako sa dibdib ko sa tindi ng pagkabog nito. Mula noon ay hindi na ako tinigilan ng mga bulong. Habang naglalakad ako sa bukid o kahit nakaupo lamang sa may hapagkainan, parang may bumubulong mismo sa loob ng tenga ko. Tinatawag ang aking pangalan. Franco! Franco! Paulit-ulit na sinasabi ng boses na kailangan ko nang bumalik sa gubat. Sinasabi nito na naghihintay na ang asawa ko at hindi raw ako dapat lumabag sa aking pangako. Kahit anong takip ko sa aking tenga, naririnig ko pa rin ang boses ni Luningning na parang nasa tabi ko lamang. Dahil sa mga nangyayaring ito, nagsimula ako mawala ng gana sa pagkain. Kahit paborito kong ulam ang inihanda ni nanay, hindi ko ito maisubo. Namumutla na ako at laging malalim ang iniisip. Madalas ako makita ni tatay na nakatitig lamang mula doon sa may malayo at parang nawawala ako sa aking sarili. Maging si nanay ay maayos na at nakakalakad na, pero ako naman itong unti-unting nangihina. Hindi na rin ako makasama kay tatay sa pagtatrabaho sa bukid dahil parang wala ng lakas sa mga binti ko. Napansin din ni na tatay at nanay na may mga kakaibang pasa ako sa aking braso at binti. Malalaking pasa na kulay lila na para bang may humahawak sa akin ng napakahigpit. Itinatanong nila kung saan ko nakuha iyon, kung ako ba'y nadapa daw o nasabit sa kung saan. Pero wala naman akong maisagot. Alam ko naman na wala akong ginagawa kung hindi ang maupo o mahiga lamang sa loob ng bahay. Tuwing gabi, ang pagtulog ko ay naging isang malaking parusa. Nagigising na lamang ako na sumisigaw dahil sa mga bangungot ko. Sa aking panaginip, nandoon ako sa loob ng sityong iyon pero hindi na ito magandang tingnan. Ang mga puting bahay ay puro putik na at ang mga taong nakangiti ay hinahabol ako. Lahat sila ay nakakatakot ang itsura at may mga sungay sa noo. Pakiramdam ko sa tuwing matutulog ako, may mga kamay na humihila sa aking kaluluwa para ibalik ako sa lugar na iyon. Ang mga nilalang na mapuputing nakikita ko noon sa sitio, sila ang lumalabas sa panaginip ko at pilit akong kinakaladkad pabalik sa gubat. Hingal na hingal ako tuwing ako'y magigising. Basang-basa ng pawis at ramdam ko na parang paubos na ang buhay ko sa bawat gabing lumilipas. Natatakot ako kay istorya dahil parang hindi na ako nagmamay-ari ng sarili kong katawan.
Sa puntong ito, istorya ay talagang hindi na alam ni nanay at tatay ang gagawin sa akin. Nakikita nilang unti-unti na ako nauubos. Parang kandilang unti-unting nauupos ang ningas. Sa sobrang pag-aalala ni nanay, nagdesisyon siyang tawagin ang aming suking albularyo mula sa kabilang barangay, si Tata Leleng. Pagdating ni Tata Leleng sa aming bahay, hindi pa man ako nakakapagsalita, agad siyang tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Napansin ko ang pagkunot ng kanyang noo at ang kanyang dahan-dahang pagiling. Alam niyang may hindi magandang nangyayari sa akin. Sinimulan agad ni Tata Leleng ang ritual ng pagtatawas. Kumuha siya ng isang kandila at isang mangkok na may malinis na tubig. Habang unti-unting natutunaw ang kandila at pumapatak ang selyo nito sa tubig, lahat kami ay nakatingin lamang. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko kay istorya. Ang mga natunaw na kandila ay bumuo ng itsura ng isang dambuhalang puno ng balete at sa tabi nito ay may hugis ng isang babaeng may napakahabang buhok. Seryosong nagsalita si Tata Leleng. "Franco, natipuhan ka ng isang babae. Ito'y isang malakas na engkanto mula sa malalim na bahagi ng gubat. Hindi basta-bastang susuko ang nilalang na ito dahil binigyan mo siya ng pangako. Sa mundo nila, ang pangako ay parang kontrata na hindi pwedeng baliin." Inutusan ako ni Tata Leleng na maligo sa isang malaking planggana ng tubig na may halong iba't ibang klaseng dahon at maraming asin. Ang sabi niya, kailangan daw linisin ang aking amoy bilang tao para hindi na ako muling madaling matuntun o maamoy ng engkanto kapag sinubukan niya akong tawagin. Habang ginagawa ang ritual na ito sa loob ng banyo, bigla na lamang umihip ang isang napakalakas na hangin sa labas ng aming bahay. Nagulat kaming lahat dahil tirik na tirik ang araw at sobrang init ng panahon, pero ang hangin ay parang nagwawala sa paligid ng aming dingding. Kasabay niyon, narinig naming lahat ang isang matinis na sigaw ng babae mula sa malayo. Galit na galit ang tunog nito, yung tipong parang pinuputol ang katahimikan ng bukid. Pagkatapos kong maligo ay pinahira ni Tata Leleng ng espesyal na langis ang aking noo at ang dalawa kong palad habang bumubulong siya ng mga dasal na hindi ko naman maintindihan. "Franco," ang sabi niya sa akin, "sa loob ng 3 araw, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Kahit sa beranda, bawal. Lalo na kapag palubog na ang araw. Kailangan sarado ang lahat ng pinto at bintana." Noong unang gabi ng ritual, walang sino man sa amin ang nakatulog. Parang may mga taong bumabato ng malalaking bato sa bubong ng aming bahay. Walang tigil ang kalampag, parang mabubutas na ang mga yero namin sa lakas ng tama. Takot na takot si nanay at tatay pero ang sabi ni Tata Leleng, huwag kaming gagawa ng anumang ingay. Sa kalagitnaan ng gabi, napatingin ako sa pinto namin. Nakita ko sa siwang na naroon si Luningning sa may labas. Nakasuot siya ng puting duster at humahagulgol siya sa iyak. Tinawag niya ang pangalan ko. "Franco, maawa ka. Lumabas ka rito. Nagugutom na ang mga anak natin sa loob ng sitio. Bakit mo kami iniwan?" Muntik na akong mapatayo kay istorya. Parang hinihiwa ang puso ko sa iyak niya. Pero mabilis akong hinawakan ni tatay sa braso. "Wag, Franco. Wag kang makikinig sa anumang boses na papapakinggan mo. Panlilin lang yan." Ang bulong pa niya sa akin. Ipinikit ko na mahigpit ang aking mga mata at nagtakip ako ng tenga. Hanggang sa dahan-dahang nawala ang ingay sa labas dahil siguro'y napagod na ang nilalang na iyon. Pagising ko kinabukasan, laking gulat ko na makita ko ang salamin sa gitna ng aking kwarto. Puno ito ng mga gasgas,
Parang may matatalas na bagay na gustong pumasok sa loob pero hindi nagtagumpay. Pagtingin ko naman sa paanan ng aking higaan, may mga tuyong dahon doon na amoy gubat. Kahit na alam ko namang nakalak ang pinto at bintana ko. Talagang gumagawa ng paraan ng engkanto na magparamdam sa akin. Binigyan ako ni Tata Leleng ng isang maliit na krus na gawa sa kahoy ng kawayan. Ito ang magsisilbing kalasag mo laban sa mga mapanlinlang na anyo ni Luningning. Huwag na huwag mo itong iwawala. Ang paalala niya. Sa huling araw ng ritual, naging sobrang tahimik ng paligid. Akala ko talaga ay tapos na ang lahat at sumuko na siya. Dahil medyo nababagot na ako sa loob, lumabas ako sandali sa aming beranda para lamang lumanghap ng sariwang hangin. Doon, may nakita akong isang napakagandang paru-paro na kulay asul at dilaw na lumilipad sa harap ko. Dahan-dahan itong lumilipad palayo para bang inaakit akong sundan siya patungo sa direksyon ng gubat. Alam ko sa loob kong si Luningning iyon. Sinusubukan niyang gamitin ang ganda ng kalikasan para muling kunin ang aking atensyon. Pero bago pa ako makahakbang pababa ng hagdan, biglang pumasok sa isip ko ang itsura niya sa baso. Yung mukhang may 4 na sungay at kulubot na balat. Agad akong tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Sinilip ko ulit ang paru-paro mula sa bintana at nakita ko na ang dating magandang paru-paro ay unti-unting naging isang itim na gamo-gamo bago ito lumipad pabalik sa kakahuyan. Pagkalipas ng 1 linggo, unti-unti nang bumalik ang aking lakas. Nagsimula na ako makakain ng maayos at nawala na ang pamumutla ko. Ang mga bulong sa aking tengang tumatawag sa akin ay napalitan na ng mga huni na mga totoong ibon sa aming paligid. Hindi na rin ako nakakakita ng mga nakakatakot na refleksyon sa tubig o sa may salamin. Ang amoy ng mga bulaklak mula sa gubat ay tuluyan na ring nawala sa loob ng aming tahanan. Nagpasalamat ako ng husto kay Tata Leleng. Ang sabi niya sa akin bago siya umalis, "Franco, mag-ingat ka na sa susunod. Huwag kang basta-basta makikipag-usap o magbibigay ng pangako sa hindi mo kakilala sa loob ng gubat." Simula noon kay istorya ay hinding-hindi na ako muling pumasok pa sa malalim na bahagi ng gubat na iyon. Kahit kailanganin pa namin ang halamang gamot, mas pinipili ko na lamang na maglakad ng malayo patungo sa bayan para bumili sa butika kaysa muling maligaw sa mahiwagang sityong iyon. At kapag may naririnig ako mga kaluskos mula sa mga puno habang nagtatrabaho sa bukid, hindi na ako lumilingon o humihinto para makinig. Alam kong naroon pa rin si Luningning. Naghihintay lamang ng pagkakataon na muli akong makuha. Tinuturuan ko na rin ang mga bata sa aming barangay na huwag bastang kukuha ng anuman sa gubat ng walang paalam. At huwag basta-bastang susunod sa mga estranghero. Naging mas maingat na ako sa bawat galaw ko, lalo na kapag napapadaan ako sa mga puno ng balete. At sa wakas kay istorya, nakahanap na rin ako ng isang mabait na dalaga mula sa kabilang barangay na naging asawa ko na rin kalaunan. Isang totoong tao na walang sungay at walang dalang panganib sa aking buhay. Masaya kaming naninirahan sa aming lumang bahay kasama si nanay na malakas na ngayon. Hindi na rin ako tinutokso ng mga kaibigan ko dahil napatunayan ko na kaya ko ring magkaroon ng aking sariling pamilya. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento kay istorya. Gumagalang, Franco. Mga kaistorya, ang karanasan ni Franco ay isang mahalagang paalala tungkol sa salitang pangako. Minsan, sa kagustuhan natin makatulong o sa bugso ng ating mga emosyon, nakakapagbitaw tayo ng mga salitang hindi natin alam na may mabigat palang kapalit. Gaya ng nangyari kay Franco, ang mga mapanlinlang na alok na mundong ito ay madalas na nakabalot sa napakagandang anyo.
isang paraiso, isang magandang muka o isang madaling solusyon sa ating problema. Pero sa likod ng mga puting duster at matatamis ng ngiti, doon madalas nagtatago ang mga sungay na handang sumira sa ating buhay at katahimikan.